another day, another vlog. Ngayon mga mi, meron akong isi-share sa inyo na patok sa budget at patok sa inyong bulsa. At syempre, patok din sa inyong tiyan. Dahil ang gagawin natin nito ay napakasarap. At sigurado ako na magugustuhan nyo ito. Ayan, nagawa lang naman tayo na burger stick with mushroom. Ayan. Kasi nga mga mi, kaysa naman pipili pa sa labas, diba? Kumbaga, ikot na magluluto para hindi lang isang tao makakain ang kalahatan. Sa halagang 125 pesos, ay makakapili ka na ng ulam, food for 6 person. Ayan. Start tayo mga mi. Ipapaano ko lang sa inyo yung mga gagamitin nating ingredients. Yan, meron tayo ditong bawang, meron tayo ditong ginisa mix, meron din tayo ditong harina, meron din tayo ditong paminta, at syempre di mawawala ang mushroom. At meron din naman tayo ditong Alaska ibab. At start na tayo sa ating pagluluto. Ngayon, syempre kumuha tayo ng kawali, hinugasan, at pagka hugas at nalinis ng kawali, sinalang natin siya sa kalan na may apoy. And then, pinapainit ko dyan yung kawali. Before ko lalagyan siya ng mantika, kailangan mainit na yung kawali. And then, pag mainit na yung kawali, ay saka ko ilalagay ang mantika. At pagkalagay ko ng mantika, aantayin ko pa siyang uminit bago ko ilalagay ang burger patties. At about naman sa burger patties, itong brown lang talaga ang binibili ko kapag gagawa ako ng burger stick with mushroom. Start na tayo sa ating pagluluto mga mi. Inilagay ko na po yung burger patties sa mainit na mantika. Ayan, ganyan po mga mi. Yan po muna kauna-unahan kong ginawa, iprito muna lahat ng mga burger patties. And then, pagka nagba-brown na, pwede na natin balik na rin sa kabilang side. At pag alam naman natin na luto na, ay hahamuin na natin. And then, sunod naman natin gagawin ay ilalagay natin yung bawang sa kawali. Ayan. Yan na nami, nilagay ko na yung bawang. Medyo dinamihan ko yung bawang kasi masarap kasi kapag madami-nami yung bawang. And then, pagka ganito na po yung texture niya, na medyo brown-brown na, ay pwede na po nating ilagay, isunod natin yung ibab, yung Alaska ibab. Inilagay ko na dyan ang gatas. Marami, kapag gagawa ako ng burger stick, gusto ko purong gatas ang pinakasalsa niya kasi nga masarap. At hindi ko hinahaluan ng water. Siyempre, gagawa ka na rin naman, magluluto ka na rin naman, nag-effort ka na rin naman, sarapan mo na. And then, next kong ilalagay ay ang mushroom. Sa mushroom naman na kami, malaking size ang inilagay ko kasi nga, mas gusto ko kasi pagkagawa ko ng burger stick with mushroom, gusto ko mas marami ang mushroom. At mas lamang ang mushroom. Mga mi, nakikita nyo ba? Diyan sa loob ng lata may natitira pang mushroom. Ayun, tinakta ko na nga sa kawali. Sayang naman kasi. And then, sinunod ko na nga dyan, inilagay ang pamintang durog. Ayan, bagay talaga dyan ang pamintang durog. And then, sinunod ko na rin yung ginisa mix. Kaya mga mi, kung napapansin nyo sa bawat luto ko, puro ginisa mix lang ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng ibang brand, ng seasoning. Puro ginisa mix lang. Kasi nga, hindi lang masarap, malinamnam pa, at nakasanayan ko rin na gano'n na ginagamit ng aking ina. Hindi rin siya nag-iiba ng seasoning, ginisa mix lang din talaga. Eto na mga mi, ang hinihintay ng lahat. Kumukulo-kulo-kulo na. At sigurado, excited na ang lahat matikman ang burger stick with mushroom. At syempre, para makain pa kinabukasan, itatransfer ko yan sa malinis na kaserola na may takip. At ngayon natapos na ang aking pagluluto. Salamat sa pagsama niyo. Oh, thank you so much.